Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Gonjiam Haunted Asylum na napalabas noong 2016. Ito nga ay patungkol sa isang grupo ng YouTubers na naisip na gawing content ang pagpasok sa isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa Korea na kung tawagin ay Gonjiam. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang dalawang high school student na nasa loob ng sinasabing haunted asylum na ang pangalan ay Gonjiam. Silang dalawa nga ay bigla na lang nawala matapos nilang magpunta dito at wala nang nakakita sa kanila. Doon nga ay nalaman natin na ang Gonjiam Asylum pala ay isa sa pinaka-haunted na lugar sa Korea. At kasama nga rin ito sa listahan ng CNN na pinaka-nakakatakot na lugar sa mundo. Nagbukas nga ang asylum na ito noong May 1961 at nagsara noong October 1979. Matapos ma-report na maraming mga payenta ang nagpapakamatay at nang biglang mawala ang direktor ng pasilidad na ito. Pero sa katunayan nga ay isa pala itong torturing facility. At na-disguise lang bilang asikom at hindi talaga nagpapakamatay sila. Sa halip ay napapatay sila ng direktor ng pasilidad na ito. At sa buong pasilidad nga na ito ay ang room 4 o 2 ang pinaka-pinag-uusapan at dahil nga doon ay tinawag nila ito bilang cursed room. Ito nga ang natatanging silid sa buong asylum na nakalock. At ayon nga sa iba ay kung sino man ang magbubukas ng silid na ito ay siguradong mamamatay. Matapos nun ay may isang YouTube channel na pinamagatang Horror Times ang naisip na para sa susunod nilang content ay papasukin nila ang pinakakilalang haunted asylum na walang iba kundi ang Gonjiam. Isang araw nga ay nakita natin ang buong crew nila na sina Sungwook, Sunghan at ang captain nila na si Hajun. Nakita din natin na nakipagkita sila sa mga selected applicants nila na sina Ayon, Jiyun at Charlotte na sasama nga din sa kanila na pasukin ang haunted asylum. Doon nga ay nag-usap-usap sila at pinag-uusapan nga nila ang patungkol sa mga balita at chismis sa nasabing Gonjiam Asylum. At ang tanging rason nga lang nila para pasukin nila ito ay ang magkaroon ng maraming views at makakuha ng napakaraming pera. At nasabi pa nga ng captain nila na si Hajun na nais nga niya na makakuha sila ng 1 million views. At nang dumating na nga ang D-Day ay naisip na nilang puntahan ang lugar at sa likod sila dumaan dahil may mga pulis na nagbabantay sa harapan. Para pagbawalan ang sino man na nagnanais na pasukin ang nasabing asylum. Nakita nga natin na nagtayo sila doon ng isang tent at matapos nun ay naghanda na sila ng mga kagamitan nila para sa isasagawa nilang live telecast ng gagawin nilang pagpasok sa haunted asylum. Kinagabihan nga ay nang nakapag-ayos na sila ay nakita natin na naglalakad na sila papunta sa loob ng asylum. Pero nakita natin na nagpaiwan si Haejun sa tent para i-monitor ang kanilang mga kamera at masaayos ang sinasagawa nilang live telecast. At habang patuloy nga sila sa paglalakad papunta sa asylum ay nakakita sila ng isang underwear. Nagtaka naman sila kung bakit may underwear doon at naisip na nga lang nila na itali ito sa isang sanga. Para magsilbi itong palatandaan sa dinaanan nila. At di kalaunan nga ay nakita na nila ang entrance ng building papunta sa second floor. At napansin nga nila ang ilang mga nakasulat doon na nagsasabing kung sino man ang papasok dito ay mangangamatay. Pero hindi naman nila ito pinansin. Sinimulan na nga ni Hajun na i-ere ang kanilang live telecast sa gagawin nilang adventure sa Gonjiam Haunted Asylum. Nang makapasok na nga sila ay nakita natin si Charlotte na pumunta sa reception desk at nagsaboy nga siya ng holy water na kanyang nakuha sa simbahan kanina. Nakita naman natin si Sungwook na nagsasalita sa harap ng kamera at sinasabi nga nila sa kanilang mga viewers ang ilang mga detalye na patungkol sa Gonjiam Asylum na kanilang nakalap. Pero habang ginagawa niya yun ay bigla na lang sumara ng malakas ang isang pinto sa likuran niya. Dahilan ng pagkagulat niya, bagaman natakot na sila dahil doon ay pinili pa rin nila na lapitan kung ano ang naging sanhi ng biglaang pagsara ng pinto. Nakita nila na ito pala ang director's room at nakita nga nila doon ang isang larawan ng director kasama ang ilang mga payente nito. At matapos nga nun ay napagpasyahan nila na maghiwa-hiwalay at doon nga ay may mga lugar silang pinuntahan para mapakita ito sa kanilang mga viewers. Sa unang palapag nga ay naroon sila Charlotte at Jiyun at nakita nga nila doon ang ilang nakakatakot at mga word o mga nakasulat sa mga pader. At di kalaunan nga ay nakita nila doon ang isang laboratory at naisip nga nilang pasukin ito. Sa loob ng laboratory ay nakita nga ni Charlotte ang isang manika sa cabinet. At nakita nga din nila ang isang karne ng manok na nakakasulasok na ang amoy. Sa ikatlong palapag naman ay napansin ni Jaeyoon na mas malamig ang palapag na ito kaysa sa ikalawang palapag na kung saan sila nanggaling. Pero nang kanila namang sinukat ang temperatura ay pareho lang naman ito. Silang dalawa nga ni Ayon ang narito sa ikatlong palapag at nakita nga din nila ang isang sirang ping-pong table na isa rin sa pinaka-pinag-uusapan pag nababanggit ang Gonjiam.
Nakita naman natin na nakarating na sila Jiyeon at Charlotte sa ikaapat na palapag at nakita na nga nila ang room 402. At nasabi nga nila na ang silid ngang ito ay hindi na nabuksan magmula ng masara ang pasilidad na ito. At nasabi nga din nila na ang lahat ng nagsubok na buksan ito ay nabigo at ayon nga sa sabi-sabi ay namatay ang mga ito sa kakaibang mga kamatayan. At narito nga raw sila para ibulgar sa mga viewers nila kung ano ang misteryong nakatago sa loob ng silid na ito. Matapos nun ay nagsama-sama muli sila at nagpunta nga sila sa director's office para isagawa ang isang media mystic ritual. At ito nga ay para magawa nilang matawag ang mga multo. At nang matapos na nga nila ang ritual ay naghintay sila saglit kung ano ang mangyayari. Hanggang sa bigla na lang namatay ang mga apoy ng kandila. At ang mga maliliit na bell na kinabit nila sa buong silid para sa sinagawa nilang ritual ay sabay-sabay na nagtutunugan. Dahil doon ay natakot silang lahat at nagtakbuhan papalabas. Pero doon nga natin nalaman na hindi pala ito totoo. At plinano nila ito para magmukhang nakakatakot ng sobra ang live nila. At para na nga din makakuha pa sila ng mas marami pang views. Matapos nun ay nagpunta sila sa laboratory at nagulat na lang si Charlotte dahil nga sa ang manikang nakita niya kanina sa cabinet ay naroon na ngayon sa lab room. Natakot nga siya ng husto lalo pa nung hinawakan ni Sungwook ang manika. Pinagtawanan naman ng iba si Charlotte dahil nga sa takot na ito. Pero may kakaiba pang nangyari sa kanila nang magpunta na sila sa collective care room. Nang pasukin nga nila ito ay nakakita sila ng mga wooden closet na kung saan ginagamit dati para sa mga payenta. Pero naisipan ni Jiyeon na ipasok ang kamay niya doon. Nang bigla na lang may kung anong nilalang ang ham attack sa kamay niya sa loob. Tinulungan naman nila ito na mahayla ang kamay niya. Pero nakita nila na nagtamo siya ng isang malaking hiwa na parang kinalmet. At matapos nun ay nagbukas ang wooden closet ng mag-isa at nakita natin na walang kung ano ang nasa loob nun. Nang bigla nang parang may humahatak sa scarf ni Charlotte pataas kahit wala naman silang nakikita. Dahil dun ay nagtakbuhan silang lahat palabas ng sumisigaw. Sa kabilang banda ay nakita naman natin sila Jiyeon at ayon sa ikaapat na palapag na nag-i-install ng infrared flashes at di nga nila alam ang nangyayari na sa kasamahan nila. Hanggang sa marinig nilang dalawa ang tunog ng ping pong ball. Pero nang tignan naman nila ang kanilang EMF scanner ay wala pa rin naman itong nade-detect na multo. Kaya naisip nilang ipagpatuloy na lang ang ginagawa nila. Maya-maya pa nga ay nang makabalik na sila Charlotte at Jiyeon sa unang palapag ay napansin nila ang nakasulat doon sa isang pader na nakasulat kanina na Let's Live Now ay bigla na lang nagbago at naging Let's Die. At sa mga punto nga na yun ay tuluyan ng umayaw ang dalawa dahil sa mga nararanasan nila sa asylum na ito at naisip na nga nilang bumalik sa tent nila. Samantalang naisip naman ni Hajun na i-check ang footage nila kanina at nakita nga din niya na totoong nagbago ang mga nakasulat sa pader. Pero naisip naman niyang lokohin ang iba pa nilang kasamahan na wala lang iyon. At ipagpatuloy pa nga pero nila ang ginagawa nila sa loob. Masyado na siyang nahumaling sa nakukuha nilang views kaya kahit alam niyang may nangyayari ng kababalaghan sa loob ay di niya sinabi ito sa kasamahan niya. Naisip pa nga ni Hajun na tignan ang iba pang mga video footage nila at nagtaka nga siya nang makita niya ang isang footage doon. Nakita niya na naroon sa video ang 6 na pumasok sa asylum pero ang pinagtataka niya ay kung sino ang kumuha ng video nila. Nakita naman natin ang dalawang pabalik na sa tent na nakita na nila ang underwear na tinali nila kanina sa sanga. Natuwa nga sila dahil nalaman nila na tama ang dinadaanan nila. Pero di kalaunan ay nagulat sila nang makita muli nila ang underwear na nakatali. At maya-maya pa nga ay naamoy ulit nila ang isang nakakasulasok na amoy at nang tumingin nga si Charlotte sa ibaba. Ay nakita niya doon ang karne ng manok na nakita nila kanina sa loob ng asylum. Nakita nga din niya doon ang iba pang mga kagamitan sa laboratory. At mas lalo siyang natakot nang makita niya si Jiyeon na sa ngayon ay tila sinaniba na ito ng multo. Nagmadali nga siyang tumakbo papasok ng tent at nang makapasok na siya sa loob ay bigla na lang siyang napunta sa isang dark room. Nakita nga niya ulit doon si Jiyeon na sinaniba na at nakita din niya ang manika na nasa laboratory din kanina. At dahil doon ay labis-labis na ang kanyang pagkatakot. At matapos nga nun ay bigla na nga lang siyang inatake ng isang multo. Sa kabilang banda ay nakapunta naman na sila Sungwook at Sunghan sa isang shower room sa ikaapat na palapag. At habang patuloy nga nilang nire-record ang mga nangyayari ay nakarinig sila ng ingay mula sa supply room at naisip nga nilang puntahan ito. Pagkarating nila doon ay nakita nila ang isang wheelchair na umaandar na mag-isa. At nang tignan pa nga nila ang paligid ay napansin nila na nakalutang pala ang iba pang mga gamit. At matapos nun ay isa-isa itong nagbabagsakan sa sahig. Dahil nga sa nangyayaring yun ay nawalan ng malay si Sungwook at sinusubukan naman siyang gisingin ni Sunghan. Pero ilang saglit pa nga ay biglang nagbukas ang isang pinto at hinayla siya nito papunta doon.
Sinubukan naman niyang tumakbo pabalik sa loob pero bigla itong nagsara at dahil nga din doon ay nawalan na din siya ng malay. Maya-maya ay nang magkamalay na siya ay agad niyang pinuntahan ng iba pa nilang kasamahan na sinusubukan na buksan ng room 402. At sinabi nga niya sa kanila na kailangan na nilang makalabas ng gusaling ito. At dahil nga sa mga nangyayari sa kasamahan niya ay naisip na ni Ha-jun na maghanda para sundan sa loob sila. Sa ngayon nga ay malapit nang umabot sa 1,000,000 ang views nila. Maya-maya ay narinig ng tatlo ang tunog ng ping pong ball at maya-maya pa nga ay bigla na lang tumama ang bola sa pader kung nasaan sila. Matapos nun ay bigla na lang gumalaw ang doorknob ng room 402 at doon nga ay narinig nila ang boses ni Charlotte na hinahampas ang sarili niya sa loob habang humihingi siya ng tulong. Pero ang di nila alam ay kanina pa namatay si Charlotte. Habang nagpapanik na nga sila ay bigla na lang nagbukas ang pinto ng room 402. At maya-maya pa ay napansin nila na napunta sila sa isang silid na kung saan walang mga pinto na maaari nilang takasan. At doon nga ay may isang multo ang nagpakita sa kanila at pinatay nga sila isa-isa. Sa kabilang banda ay nakarating naman na si Ha-jun sa entrance ng building at napansin nga niya ang isang car na hinalang kilos mula sa butas ng pinto. Pero kahit na ganun ay pinasok niya pa din ito. At nang makapasok na nga siya ay nang tignan niya ang bintana ay nakita niya ang sarili niya sa labas ng building. Natakot nga siya ng husto dahil doon. At maya-maya pa nga ay may narinig na siyang kakaibang tunog at nang tignan nga niya ang kuha ng kamera niya ay may isang multo na pala ang nasa likod niya. At matapos nun ay pinatay na siya nito. Nakita naman natin si Sungwook na nagkamalay na pero nakatali na siya ngayon sa isang wheelchair. Matapos nun ay nakarinig na siya ng mga kakaibang tunog habang umaandar ang wheelchair ng mag-isa. Bumilis nga ang takbo nito sabay ng pagbukas ng pinto at yun nga ang kinamatay niya. At sa huling eksena nga ay nakita natin ang tent nila at nalaman natin na hindi pala talaga sila nakapag-live. At hindi man lang umabot ng 1,000 ang views nila. At doon nga ay nalaman din natin na namanipula sila ng multo sa buong pangyayaring yon. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.